bagay yung tawag sa kanila eh, brave. Talagang nagkasundo na sila na sabi nila eh, tinaya natin ang buhay natin ng araw para sa bayan na to eh. Pagkatapos ganito lang ang mangyayari. Ganon. One for all for one, sama-sama tayo dito para sa bayan. They are trained not to lie. Pinasumpa namin sila sa Quran, sa Biblia, sa harapan ng Panginoon. Sino man ang iyong Panginoon, ikaw ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang. Yun yung usapan doon eh. Kaya sinarado namin ang pinto. Walang media. Tayo-tayo lang dito magsabihan tayo. Ano talaga? Sabi nila, sir, totoo po talaga. Lahat ng sinabi namin, lahat ng dinilibera namin, kahit siguro 10 taon makalipas, 20 taon, these guys will tell you the same thing because nothing is memorized. Everything is in their memory because that is actually what happened. Merong it's sizable, very tempting. Hindi nila tinanggap because sabi nila, wala nang maninindigan sa bayan pagka bumigay pa rin kami ng ganito. Actually, tinatanong isa-isa na, halimbawa, ganyan. Bahala sa sir, kung bibigay sa ako, hindi ako bibigay, paninindigan ko to. Ito, and that is also the beauty of a joint affidavit kasi kumalas man yung isa, andun pa rin yung statement niya. General, good evening. Sa MJ po ito. Sir, meron po kayong activity ngayong nakaraan together with the 18 ex-Marines. Maaari ba niyong kwento kung ano pang maaari niyong ma-share sa taong bayan? Kamusta na po ang 18 ng mga magigiting na dating sundalo, General? Yung Brave 18 Opo, ay yung Brave 18. naninindigan sa kanilang declaration, naninindigan sa kanilang nauna ng nilahad sa ombudsman at sinasabi nila na lahat ng sinabi namin ay kaya namin panindigan at lahat ng sinabi namin ay totoo. May ebidensya kami, may mga pictures kami and they corroborated each other na alam nila yung very yung mga tanong. Actually, to be very clear about it, it was a closed door no holds barred meeting between former superiors and the Marines, so you have generals there ng mga dati nilang commander. Magtapatan nga tayo, ano ba talaga? Opo. Pero General, itong pinapakita namin sa video ngayon, ito yung file footage. Hindi po ito yung nangyari kanina or yung nakaraang recent na meeting with the 18 ex-soldiers. Hindi po ito. File footage po yung pinakita namin sa playback. Pero mayroon pong meeting with their superior, sir. Ito, luma to. File footage po ito. Yan yung dati yata, sa Club Pilipino. Opo, Club Filipino. Okay, so sa Club Pilipino, their declarations sa Club Pilipino and their declarations before the Ombudsman and the NBI, pinapanindigan po nila yon. Wala naman silang sinabing bago. They are just saying, totoo lahat ang aming sinasabi. Kumbaga parang from one soldier to another, it doesn't matter what rank. Basta from one soldier to another, ano ba yan? So sabi nila, sir, yun po talaga yung nakita namin, yun po talaga ang nangyari. Pinapanindigan po namin yan, hindi namin binabago ang kahit alin sa mga nilahad na namin. Wala silang nilahad na bago, kundi inulit lang nila yung mga sinabi nila. Difficult questions were asked by their former bosses. Ay paliwanag nila. And we were convinced. In the end, in summation, ang sabi ng pinaka-senior na general na nandun, sabi niya, you know what? I believe you. So, ito, bago kami nagtanungan, pinasumpa namin sila sa Quran, sa Biblia. Walang Quran, walang Biblia, pero sa harapan ng Panginoon, sino man ang iyong Panginoon, ikaw ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan lamang.
Yun yung usapan doon eh. Kaya sinarado namin ang pinto. Walang media at tinanong namin sila, o yan, tayo-tayo lang dito, magsabihan tayo. Ano talaga? Sabi nila, sir, totoo po talaga. Lahat ng sinabi namin, lahat ng dinilibera namin, tanda nila eh. Mm. Uh, kahit siguro 10 taon makalipas, 20 taon, these guys will tell you the same thing because nothing is memorized. Everything is in their memory because that is actually what happened. Opo, General, kayo po ay abogado, nakita po ninyo yung consistency sa testimonya ng mga dating sundalo, sir. Oh, very much so. Pati yung mata, pati yung mukha, pati yung choice of words. Talagang they are sorry. Very convincing, very positive. Opo. Sir, ngayon pong lumantad sila, alam mo naman, uso ngayon yung terminong magkano eh. Inalok po ba sila, sir? May nakwento po ba nila? Inalok ba sila magkano? Ilang milyon? Gaano karaming maleta? May nakwento po ba yung mga dating sundalo, sir, na ganun po ang nangyari? Yes, na kwento. Merong alok. It's sizable. Very tempting. Hindi nila tinanggap because sabi nila wala nang maninindigan sa bayan pagka bumigay pa rin kami ng ganito. Actually, tinatanong isa-isa na, halimbawa, ganyan. Bahala sa sir, kung bibigay sa ako, hindi ako bibigay, paninindigan ko to. So, and that is also the beauty of a joint affidavit kasi kumalas man yung isa, andun pa rin yung statement niya. Opo. Pirmado pa rin yun ang lahat. So, mahirap yun. Opo, sir. Feedback ng pamilya nila, sir. Kamusta? I'm sorry? Pamilya ng Brave 18. Kamusta man? Nakakaranas po ba ng harassment? Paano po ba ngayon, sir? Harassment, wala akong matandaan na sinabi pero difficulty, yes. Kasi walang income yung isa eh. Ang may income yung wife, no? So they try to make things both ends meet. Minsan extra sa ganito, extra sa ganon na trabaho para lamang magkaroon sila ng para mabuhay sa pang-araw-araw. Totoong dumadanas ng sakripisyo yung 18 dahil wala ang trabaho, hindi naman sila makapag-apply ng bagong trabaho in the meantime dahil merong ganitong usapin, Opo. Nabanggit ba nila, sir, yung pagsisisi o remorse? Or paano po ba? Wala ba silang ganong binanggit, sir? Dahil, syempre, ang pagsasalita po kasi ng katotohanan, meron ka po talagang balik dyan. Meron kang dapat mga bagay na isasakripisyo, lalo na kalayaan, sir. Pagsisisi, kahit na sa ekspresyon ng mukha nila, hindi ko nakita eh. Bagay yung tawag sa kanila eh, brave. Talagang nagkasundo na sila na sabi nila tinaya natin ang buhay natin ng araw para sa bayan na to pagkatapos ganito lang ang mangyayari, ganon. So kaya one thing for sure also na ako nagtanong noon medyo may pagka-cross examine ko. Noong una hindi nila alam they were just doing their job for what they were hired for. So, deliver dito, deliver doon. They thought it was the normal course of Saldi's business. Negosyante kasi si Saldi. The only time they realized merong mali sa mga pangyayari nung lumabas na si Master Sergeant Gutesa. So, parang nagkaroon sila ng realization and then kung magkakasama sila, sabi nila, ang gagawin natin dito? Yon. Kaya, they said, one for all for one, sama-sama tayo dito para sa bayan. General, ito bang mensahe po ng 18 ex-soldiers o ng Brave 18, ito po ba ay nakakarating sa active na mga personnel ngayon, sir? Mga aktibong general, mga aktibong opisyal po ng hukbo na ngayon po ay nagsisilbi sa pamahalaan? Malaki ang aking pag-asa
na dahil sa nangyari kanina ay maaaring makarating kung hindi pa nakakarating sa mga nasa active service because nag-uusap-usap naman yung mga yan eh. No? Alam ko, nalaman nila at malalaman nila ang totoo. Sabi ko nga sa iyo, from one soldier to another soldier, mahirap magsinungaling. Hindi, medyo mahirap yon sa kanilang training they are trained not to lie. Opo. Attorney, huli na lamang po, no, i-clarify ko lang. So wala pong problema pag nagkaroon po ng joint affidavit po. Kasi may narinig ako na tsaka daw sila papansinin kung may solo-solo na raw silang mga affidavit. Attorney. That is just an excuse, very stupid one. No, I'll tell you this: a statement of joint statement or individual statement. Na-pinpoint naman dun sa affidavit kung sino nagsabi ng alin kung sino-sino mga involved kasi nilalagay naman dun kung sino yung mga involved doon. For example, yung ICC boys, yung mga involved doon sa pagdating ng nasa statement nila to I'm just quoting them. Sabi nila ICC operation ang tawag nila doon sa kanilang joint affidavit. Sinabi nila kung sino-sino sa kanila yung involved sa kanilang 18. No? I think there's 5 or 6 of them na involved. So, sino nagpapalit ng dollars? O, taas kamay. O, sige, anong ginawa nyo? Ganon. Sabi niya, tinanong ko, saan kayo nagpunta? Sir, sa Makati. O, pagpunta nyo pa doon, nagbilangan pa o hindi, sir, gawa na yung binigay, palitan na lang kami ng maleta. Magkano ba naman ang maleta? 2 maleta po, 56 million. 56 yung conversion nun di ba? So, 2 million US dollars. Tapos, saan nyo dinala? O yun, yung mga ganon. Na kailan yun? Yun po yung time na meron na kaming sinundo na mga, unang-una kasi foreigners, hindi naman nila alam na yung mga foreigners na yun is taga-ICC. Eventually na lamang, sa kanila nalaman, mga taga-ICC pala ito. And then tinanong ko, sige, kailan ba nangyari yon? Sabi niya, 2023 sir, nung December yata yung sinabi, hindi ko matandaan. Sabi ko, sigurado kayong 2023, hindi 2019, hindi 2018. Sigurado kami 2023 sir. Sabi ko, bakit kayo sigurado? Sir, pagkatapos ng pandemic yun wala namang pandemic noong 2019, noong 2018, di ba? So, sure sila doon sa kanilang sinabi. Kanina nyo binigay yung dollar? Sino ang tumanggap ng dollar? Si Sonny Trillanes. Sino ang palaging kasama ng mga foreigners? Si Sonny Trillanes. Palaging ka-meeting. Palagi nilang binabanggit si Trillanes. Si Trillanes yung nagdadala ng witness. Si Trillanes yung nag-iimbestiga doon sa mga witness, nakikinig lang yung mga taga-ICC. Yun yung recollection ko nung sinabi nila kanina. I could be wrong pero napaka masyadong fresh. So yung ganun ba? It was him all along, all the while. Pagkatapos, tinanong ko, sabi ko, bakit kailangan nyo ng $2 million para ano? Sir, hindi ko alam. Dinala namin doon kung saan nakatira yung mga ICC investigators. Eventually, nung nalaman nila, sinabi pa nila yung mga pangalan. Eksakto yung mga pangalan na ito, ganyan. Tapos dinidescribe pa nila. Bawal kasing picturean pero somehow nakaproduce sila ng picture sa mga footages at saka yung mga lakad-lakad. Siyempre mga sundalo to kung may picture sila, yun, pinakita nila na gano'n. Ito si ganito to, ito si ganyan, yung si ganyan. So, merong maliwanag na merong corruption na nangyari para yung mga taga-ICC gawin yung ginawa nila. No? And these are all yung according to them, not according to me. Yun yung sinasabi nila na ang kapural dito si Sonny Trillanes. Yan naman yung declaration na nila dati pa Wala naman silang dinagdag, wala silang binago. Basta sabi nila, sir, you can ask us any questions within the confines of our previous statement. Yung kanilang joint affidavit, sabi nila,
within the four walls of our joint affidavit, we will answer you, sir. Anything that's not stated there, hindi namin masasagot, sir, dahil wala sa affidavit namin. And I think merong one or two question na they refuse to answer because, sir, that's a new matter. May sagot kami dyan, sir. Kaya naming sagutin yung tanong mo, sir. Pero hindi namin masasagot ngayon, sir, dahil hindi namin nailagay sa aming joint affidavit. So, no new matters was raised. Basta, nirestate lang nila lahat ng mga nakalagay doon sa joint affidavit at ipinaliwanag nila in their own words. And then, supported by pictures, supported by video, katulad nung pagdala nila ng pera sa Paway, kung sino yung tumanggap. Pinangalanan nila. Sabi niya, nagdala kami, ganitong karaming pera ang tumanggap si Sandro. So, yun yung sinasabi nila. And it's also still there. No? So, ang maganda rito kasi is magkaroon ng pagkakataon itong mga Marines na ito na yung kanilang mga salaysay ay madinig ng taong bayan. Hindi yung mga paninira na joint affidavit, walang kwenta yan. Kailan, sino nagsabing walang kwenta ang joint affidavit? Testimonya yan. Positive ang identification, supported by evidence, by pictures, by videos. Paano magiging walang kwenta yan? Yan ang pinaka dapat na may kwenta at yan ang dapat pinag-uukulan ng pansin ng mga nag-iimbestiga. Ang ombudsman, ng NBI, yan, because yan ang mandato nila to investigate crimes. Yung ombudsman, high-ranking official, ang focus, graft and corruption. Yan ang mandato nila, yan ang dapat ginagawa nila. Yung mga pinangalanan, dapat yun ang mga tawagin nila. Hindi yung mga nagsasaad ng katotohanan ng kanilang pinapahirapan Opo. at tinatakot ng demanda rin ni demanda ron. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Good night sa inyong dalawa. Maraming Good salamat. luck. Thank you. Si Attorney Virgilio Garcia, isa pong retirado rin na general ng Armed Forces of the Philippines. Mga kapartner, kaugnay nga po dito po sa issue ng impeachment at doon sa kanilang pag-uusap with Brave 18.